A storm had just blown through. Before the sun came up the next day, the church was on the move. With so many hurting, left with nothing of their own, that's when the people of the Lord opened up their homes. Love goes the extra mile. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig is The Extra Mile ni Lauren Talley sa kanyang album na Songs in the Night. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Nehemiah, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 11. No? Buksan po natin at pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. Ganito po ang pagkasabi sa ating salin. Nang narinig ko ito, naupo ako at napaiyak ilang araw. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Wika ko, O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa inyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa inyong pangako na sa umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong utos. Lingapin ninyo ako at pakinggan ang aking dalangin. Dumadalangin ako sa inyo araw at gabi para sa mga Israelita. Inaamin ko na nagkasala kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Kinalaban namin kayo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang inyong tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamagitan ni Moises. Sinabi ninyo sa kanya, kung kayo'y tatalikod sa akin, pangangalatin ko kayo sa gitna ng mga bansa. Subalit, kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, kahit saan kayo mapadpad, titipunin ko kayong muli. Dadalhin ko kayo sa lupaing inihanda para sa inyo, at ako'y sumasa inyo. Sila'y inyong maging mga lingkod na tinubos ng inyong kapangyarihan at lakas. O Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin. Kaming inyong lingkod na nagnanais magparangal sa inyo. Papagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Ito po yung dalangin ni Nehemiah nung marinig niya po na ang pader ng Israel ng Jerusalem ay bumagsak na po at sinunog ang kanilang mga kuta. Nasaktan po si Nehemiah at gusto niyang tulungan sila, no. Kaya dumalangin siya sa Panginoon, Lord, patawarin niyo naman kami. So this morning our discussion will be on priority, no? Priority. Minsan kasi hindi natin naintindihan ang plano at programa ng ating Panginoon. Kung ang Diyos dapat ang naging priority nila at naging yung puso nila ay nakatuon sa Panginoon, hindi sila magiging ghost town, no? Hindi magiging ganun ang pangyayari. Pero nag-iba na kasi ang priority nila eh. Mga sariling nasa, sarili na ang iniisip at hindi na nag-iisip sa para sa Panginoon. Iniisip nila ay personal na kaligayahan. Tulad ng nangyari sa Israel o bayang Israel. Sila ikinalat ng Diyos at ang nangyari sa kanilang kuta ay hindi na po, ay sinudog na po. So paano pa nila maproteksyonan ang kanilang mga tao? So ano pong ibig iparating nito? Ang ibig pong iparating nito is, saan ba ang tunay nating priority? Para kay Nehemiah, para sa kanya, tama na, napakaganda ng kanyang kalagayan. Sabi niya, oo nga, nasa templo ako, pero yung mga tao naman ng Israel ay nakakalat. Kailangan kong bumalik doon. Para kay Nehemiah, mas priority niya na unahin ang kanyang bayan, ang kalooban ng pagsunod sa kalooban ng Ama, kaysa sarili niyang kaligayahan. Napakaganda po ng trabaho ni Nehemiah. Nasa tabi po siya ng hari, no? Isa po siya sa mga lingkod ng hari at napakaganda ng kanyang katungkulan. Pero nung marinig niya ang pangyayaring ito sa Israel, nasaktan po siya at sabi niya, tama na ang panahon para sa sarili ko, panahon na upang tingnan ko ang kapakanan ng bayan ng Israel, panahon na upang tingnan ko ang kapakanan ng aking mga kapatid at gawin ang kalooban ng Ama. So that is speaking about priority. What is our priority? Self or God? So that's a question na dapat pag-isipan ng bawat Kristiyano sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Turn their backs on you, or that the world around you wouldn't see you as a fool.
Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po na inyong narinig is The Promise na inawit po ng The Martins sa kanilang album na Above It All. Dito po tayo sa biblical truth na gusto ko pong iparating sa inyo. Sinabi ko po, life is not easy without God. Totoo po yan. Ang buhay na hindi kasama ang Diyos ay napakahirap po. Tulad po ng nangyari sa Israel. Iniwan sila ng Diyos, pinakalat sila. Hindi man siguro iniwan, pero pinahintulutan ng Diyos na pinagkalat-kalat sila sa buong bayan. Kasi nga, napakahirap po ng buhay na hindi kasama ang Diyos. Another point po na binanggit ko, forsaking and neglecting the blessing leads to corruption. Maaaring pinagpala na tayo ng Diyos, pero kung atin itong talikdan, hindi natin aarugain yung pagpapalang ito. Hindi natin aayusin, ang mangyayari po ay corruption. Ang mangyayari po ay distraction sa ating buhay. Sabi ko po dito, take good care for one another. Think on what the benefits to all, not only to oneself. Tulad ni Nehemiah, ang iniisip ni Nehemiah hindi lang sarili niya, kundi tinitingnan niya po ang kapakanan ng bayan ng Israel. Ganoon din po sana ang titingnan natin. Hindi lang sarili natin ang iisipin, pagkus isipin din natin ang kapakanan ng nakararami. Another point po na gusto kong iparating. What is our priority? Is it ourselves or God? That is a question, a test question to everyone. To do the will of God must be our number one priority. For me personally, I am fully committed to do the will of God as my number one priority. May mga panahon po na hindi madaling gawin ito. But as a child of God, if we want to please the Lord, we have to make sure what is our priority. Ano ba talaga ang tunay natin priority? Baka hanap tayo ng trabaho, baka sobra na yung pagpapagal natin at hindi natin namamalayan na hindi na pala yun ang tamang priority na meron tayo. Bakit po? Pinagpala po tayo Tapos kakalimutan na natin ng Diyos. God gives blessing to us so we can give glory to Him. When the Lord blesses us, He wants us to be a blessing also to other people. But the problem is, most of the time, when people receive the blessing, they already forgotten who He is, who give them these blessings. Nakakalimutan na nila kung sino itong nagbigay sa kanila ng mga pagpapala, maging spiritual man yan, financial o physical. Gusto ko pong iparating sa inyo uli that there are times in our life na minsan ang pagpapala pa ang naging hadlang sa atin at naging snare, naging bitag upang tayo ay hindi makalapit sa paanan ng ating Panginoon. Kaya po, my challenge to every Christian this morning is so simple. Always check your priority. Sino ba talaga ang priority mo? Ano ba talaga ang priority mo sa buhay? Sarili lang ba o ang Diyos mismo? It's time to double check our priorities in life. God bless po at magandang umaga. Shelter in the storm when everything went wrong.